Bakit nga ba sinasabi ng isang researcher dito na huli na raw ang lahat kapag gumalaw na ang liquidity? Yan mga kakripto, mayroon pong isang mensahe ngayon na tahimik pero mabigat. Ayon po sa crypto commentator na si Ripple Bullwinkle, karamihan daw ng mga holders ay hindi pa nakikita ang nangyayari. Hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil ang galaw ay structural, hindi pa presyo. Kamakailan, binigyan po ng US Office of the Comptroller of the Currency or OCC ng conditional approval si Ripple para magtayo ng National Trust Bank. Hindi po ito hype news. Ito ay isang regulatory positioning. Para kay Ripple Bullwinkle, ang ganitong development ay hindi po agad nararamdaman sa chart. Makikita lang ito kapag gumalaw na ang liquidity. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng OCC approval para kay Ripple at kay XRP? Linawin natin ito dahil maraming nalilito. Ang OCC approval ay nagbibigay po kay Ripple ng kakayahang mag-offer ng custody at saka fiduciary services sa ilalim ng federal oversight. Ibig sabihin, nasa loob na siya ng US banking system. Hindi po outsider, hindi po experimental. Para kay XRP, ito po ay napakalaking pagbabago sa identity. Hindi na lang siya crypto asset. Isa na siyang regulated bridge asset para sa tokenized markets. Kahit preliminary pa lang ang approval, ang signal ay malinaw. Compliance certainty po ito. At kapag may compliance, dito po pumapasok ang mga institutions. Ngayon, bakit po ba sinasabi na tahimik lang ang market pero may binubuong pundasyon? Ayon po rito kay Ripple Bullwinkle, ang market ngayon ay parang nasa construction phase. Walang ribbon cutting, walang fireworks, pero may foundation na itinatayo. Ang integration po ni Ripple sa banking rails ay hindi pang retail excitement. Ito po ay pang institutional plumbing. Kapag sinabi niyang most won't see it until liquidity moves, ang ibig sabihin nito, huli na ang karamihan kapag nagsimula ng pumasok ang malalaking pera. Ang presyo, sumusunod lang. Ang structure, nauuna. Ngayon ay ano po ba ang papel ni XRP sa tokenized markets na paparating pa lang? Dito po nagiging critical sa XRP. Sa tokenized markets, kailangan mo ng asset na mabilis, compliant at kayang mag-settle ng value across systems. Yan mismo ang design ni XRP. Hindi po ito bagong narrative. Matagal na po siyang settlement tool. Pero ngayon may regulatory clarity na. May institutional grade custody na. At may federal oversight na. Kapag nagsimulang mag-live ang tokenized bonds, equities at saka real-world assets, ang tanong po ay simple. Sino ang handa? At dito po pumapasok si XRP. Ngayon, bakit hindi po ito short-term price play ayon sa researcher? Ayan, ang mahalagang punto po ay ito. Hindi ito tungkol sa next pump. Hindi po ito tungkol sa candle na plus 20%. Ayon kay Ripple Bullwinkle, ang focus po ni Ripple ay structural integration, hindi po speculative spikes. Kaya marami po ang naiinip. Walang drama sa chart, walang parabolic move. Pero sa likod po ng lahat ng ito, inaayos na po ang legal, custody at saka settlement layers. Kapag natapos po ang layers na ito, ang liquidity na papasok ay hindi po madaling lumabas. Yan ang kaibahan. Ngayon ay paano naman po papasok ang institutional capital sa ganitong setup? Ang institutional capital ay hindi po impulsive.
kailangan ito ng malinaw na rules. Kailangan ito ng custody. Kailangan ito ng regulatory shelter. At sa approval po ng OCC, binuksan ang pinto. Hindi pa pumapasok ang lahat, pero bukas na ang pinto. Kapag handa na ang tokenized markets at operational na ang trust bank structure, ang capital flow ay pwede pong mangyari ng mabilis. At kapag nagsimula ito, hindi na ito whisper o bulong. Sigaw na ito sa liquidity side. Ngayon ay bakit po ba sinasabi na kakaiba ang position ng XRP kumpara sa ibang mga crypto? Ayan, marami pong crypto ang umaasa sa narrative. Si XRP umaasa po sa utility. May settlement role na, may regulatory clarity, may institutional alignment. Hindi lahat ng asset ay kayang pumasok sa core financial system. Karamihan nasa gilid lamang. Si XRP pinapasok na sa gitna. Sa rails, sa banking infrastructure, kaya sinasabi po ni Ripple Bullwinkle dito na unrivaled position siya. Hindi dahil sa kanyang presyo ngayon, kundi dahil sa kanyang role, dahil sa kanyang bukas na role. Kaya, yan. Bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ito po ang pinaka-importante. Kapag gumalaw na ang liquidity, tapos na ang early phase. Ang tanong ngayon, handa ka bang makakita bago gumalaw ang pera? Para kay Ripple Bullwinkle dito, ang mga sinyales ay malinaw. Yan po ay ang OCC approval, tokenized markets, structural integration. Kaya hindi po ito hype call. Ito ay isang strategic reading. At sa kasaysayan po ng crypto, ang mga nakakaintindi bago gumalaw ang liquidity, sila ang may pinakamalaking advantage. Tahimik pa sa XRP, pero hindi po siya tulog. Kaya yan, sabi rito ni Ripple Bullwinkle, when you connect the dots, OCC approval plus XRP holding plus structure plus tokenized markets going live equals Ripple embedding itself into the financial systems core. Most won't see it until liquidity comes. By then, the window is gone. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.